ayan, gumanda naman na. Oh, may bunga na nga eh. Ayan oh. Tapos meron pa akong pinatubo doon na kulay green na sili. At kailangan natin na pumili na ng magiging sanga niya. Ano na? Nandoon nakasabit? Ganda na ng sili oh. Ayan, magandang buhay. Ayan, tuloy natin mga ka-farmer. Ayan po, nag-pruning pala ako kahapon. Ayan, hindi ko pa nakita yung sa baba pala. Kailangan ko na putulin na rin pala yun. No? Yung mga nasa baba, putulin na rin natin yan. So ayan, nag-pruning po ako kahapon ng suha. Kung napansin nyo, wala na nasa gitna tsaka sa baba. No? Ayun na lang pala, naiwan. Hindi kasi ako nag-ano dito sa so ayan yung mga disease dying, meron pa ba tayo natira? Ayan, inano na natin. So ang kulang nito is mag-spray tayo ng foliar fertilizer at tawag dito foliar fertilizer at yung insecticide. So subukan natin. Tapos yung langka, pakita ko po sa inyo, ang laki na talaga. Sa bagay, ito galing po sa buto, kaya hindi natin pwedeng i-compare doon sa grafted na mga nakikita natin sa videos na naka-uploads, lalo na sa YouTube. Yung mga aviark, yung mga kung ano-ano pa, latex-less na langka. Iba po ito. So ayan, kahapon nag-trim din ako. Pero kulang pa kasi, dala ko lang yung so kailangan natin magputol ng sa taas. Tingnan natin kung bubunga. Ayan o. So hindi natin na-guide yan. Yan po ay from buto, hinayaan natin ng lang ng sarili niya. Napaka-importante pala yung pruning. So ayun, sana yung mga darating natin kagaya sa avocado mapruning din po natin yan. Pipili ka lang talaga ng sanga. Sabi nga nila, huwag kang matakot kalbuhin, kasi yung first year, second year, yan po yung stage daw ng pagpipili ng mga magiging main na mga branches, diba? Nagpabawas ka, nagpuputol, so ginaguide mo pa lang siya sa gusto mong maging itsura niya. So at third year, doon na mag-umpisa daw magbunga. So ganun din ang gagawin natin sa avocado. Pruning natin, especially yung mga suha na yan, yung langka. Aba, dapat pala ito na lang ginagawa mo kung okay na yan, kasi papaano na natin, loader na lang ang gagawa niyan. Hindi natutumba. Ayan o, isang hollow blocks na lang daw yan diba? Itong sili kailangan din diba? Matutumba yan. Oo. Saan mo kinuha yung mga ganito? Ayan o, ganito na lang muna si Kongkong kasi nandito sa pero kailangan din po kasi ng tulos. Gaya ng mga sili, magtutumbahan yan. Kailangan po talaga ng guide na na tali, parang pinaka brace nya. So ayan, eto for example, eto mga ka-farmer, pipili tayo ng etong okay na tong tatlong ito. Ayan na yung tatlo. So napakaganda kung kayo po ipupunta sa seedlingan. So kung magaling kayong mag-imagine ng magiging puno nyo, siguro through experience lamang talaga kayo mga ka-farmer, kasi makakapili ka na, ito na yung gusto ko, kasi alam mo yun, yung sanga nya naka na, kung pipili ng mataas, kahit mababa lang okay lang yun. Importante may sanga na siya, kagaya po nito. Medyo to, may sakit ka ba? May sakit ka ba? Ba't nagdidilaw ka? Fungus? Ano ba? So ayan. Tapos ito
Eto nga, parang duda ako dito eh. Oh, bakit may langaw? So ito kasi may sabagay yung dugtungan naman na andito. So sana ito bagong ano din to kasi pinsan nandito yung dugtong eh. Ito kagaya nito, pwede mo nang tanggalin to. Pero magpupurun tayo, medyo hintayin muna nating makarecover yung mga avocado. Hindi ko muna sila pakikialaman. Hintayin muna natin silang makasettle mga ilang buwan bago tayo makialam, para hindi pumasaktan yung halaman. Ayan kay Kongkong, dito na muna siya kasi sayang po yung sili. Ito magagamit natin sa lechonan to, para hindi na ako gaanong bibili, baka magmahal bigla. Kaya nagtanim na rin po kami kasi okay na to, halos isang tray to. Kaya lang medyo marami din po ang namatay, pero okay na to basta't ma-fertilizer at hanggang December mumunga yan. Kahit isang taon pa kung maalagaan talaga. So ayan, gumanda naman na. May bunga na nga eh. Ayan oh. Tapos meron pa akong pinatubo doon na kulay green na sili. So may bunga na pala. Mga ano, kailangan na natin mag-fertilizer ng 0060 mga ka-farmer. Ayan. Actually late na. So ayan oh. Kulang ko yung tali ko kuya. Na? Kulang. Ako lang. Dapat pala bumili ako Parang meron pa akong nakita doon sa ano. Tingnan ko muna sa storage, baka at least kung may ganyan, Basta matumba. umulan, humangin, kahit papano, no? Iipitin kasi yan eh. Tapos habang tumataas siya, nakaipit siya. Habang maano, ganyan talaga. Kulang ang tali Meron ka pa makukuha tulo sa sili? Ito na pala yung mga pruner natin, yung loper at yung pruner natin na maliit. At ito mga ka-farmer, Futura. So ito po yung ilalagay natin, parang Furadan din lang po ito. So pwede po natin ilagay ito sa doon sa ano, para siguraduhin natin yung nyug natin hindi madisgrasya. Oh, ayan, isa sa mga alternative din yan. Pero ako kasi dahil effective po yung tawag dito, dahil effective yung ating Magnum, ay hindi ko po binibitawan yung Magnum kasi effective naman. Pero ito, kung tayo po ay medyo makalimutan natin yung Magnum after ayan mga ka-farmer, lagay lang natin. So yung iba 150 lang naman to, kaya inaano ko na bawat meron. Yan, pwede na yan. Tapos 150 lang naman to, 1 kilo na, 1 kilo. So ayan tingnan nyo, buti hindi namatay, diba? Ang agapan. Pero nga minsan talagang may mga lumalabas na may tama na, kaya yun, kailangan maagapan natin. Uy, mahulog ka.
Alam ko systemic din to eh. Pwede din tong masipsip ng... Problema po natin, kailangan kong makaimbento ng pagkamalaki na. Kagaya po nito, oh, tumataas na siya. Ano ba? Hindi natin alam, baka mapakan ko yung papaya. Hindi natin alam. Okay. Taas na, oh. Hindi naabot. Patay. Pero ano naman yan, taas na to, oh. Kung dwarf to dapat namunga na eh. Fake tayo, pero namunga din yan. Sige lang, ayos lang yan. 150 pesos. Dami kasing mga nagbebenta sa Facebook. Nakakabwisit eh. Hindi sila tapat. Sasabihin nila ganyan ganyan, dwarf dito sa amin sir, ganyan ganyan. Ayun, syempre yung iba gusto ding ano, diba, ayaw din namang duda, napepeke. Kaya yung AVR sinigurado ko na ano, sure na talagang kuhanin natin dun sa original na ano talaga. Kasi marami na rin po nagbebenta. Pero kay nanay baka makakuha tayo. Kasi baka mamaya may mga insekto din dyan, diba? Tirahin na rin natin. Pero ang kalimitan po kasi talaga diyan sa gitna. Sa gitna talaga yan. Yan ang favorite nila, yung ubod. Siguro hindi na nila kayang kainin yung matigas na part, di ba? Pero ito, oh, maganda. Wala pong ano, walang senyales. Yes. So ayan, okay na tayo. At pala dinala ko pa yung isa. Dito lang ang nalagyan ko. Ito kasi talaga yung iniingatan ko, dahil ito po yung mga gumanda. Wala silang kalaban na katabing puno, kaya talagang gumanda. Tsaka natutukan po sa fertilizer. Ang problema kasi doon, kahit mag fertilizer ka, talo na po ng mahogany. So ano na talaga, matatalo siya ng mahogany. Na hindi na po ako nag-focus doon talaga. So ito na lang. Actually ito kung maalagaan, marami na po ito mga farmer. Ayos na ito. May panggata ka na, may pangbuko ka na, may tuba ka pa. Kompleto na ito. Marami naman na po ito. Kaya ito ang pinagtutuunan natin ng pansin talaga. So ayan, tayo naman ay maglo-loper. Ayan, talaga walang cameraman. Gusto kong putulin yung mataas-taas. Tingnan natin. Fertilizer pala eh. Hindi ko pa po ito na fertilizer. Kasi ayan, oh. Kalbuhin ko kaya yung ito. Puputulin natin yung doon sa may bandang taas. Ay, ayan, hindi ko po kaya. Si Kongkong na lang mamaya pag akyat dyan, puputol ko po yung anong yun, yung dulo. Tingnan natin kung ano. Nagtira na lang ako. Ito papaputol natin kasi tingnan nyo, ano siya eh, so umano siya, humarang siya. So ito ititira natin. Ayan, tapos ito tinira din natin. Ito tinira, ayun tinira. Ito palakihin natin. Yan, para magbunga pa dito.
sana maglabas po ng bunga. Sinasaktan daw to eh, kaya tingnan natin. Ito, putulin natin yan. So ayun, yung dun banda sa dulo, ito pwede pa nga natin putulin to. Itira na lang natin to. Ayan. So ayan po yung ating langka. Actually malaki na siya eh. Kaya lang ang nagiging problema po nito yung talagang pag tag-init. Syempre napapabayaan din talaga. Buti nga nabubuhay eh. Yun ang nagiging problema. Pero ngayon tag-ulan, tingnan natin. Hindi po nagtutuloy yung kanyang bunga eh. Marami siyang bungang maliliit pero parang practice lang kasi hanggang doon sa dulo meron eh. Hindi naman impossible. Kasi ang legit na bunga talaga ng langka nandyan sa baba. Sa mga malalaking tangkay lumalabas, mga ganyan dito sa mga gilid-gilid kagaya nito. Ayan, oh. Yan possible po yan na may lalabas dyan na magiging bunga niya. So ayan, hintayin natin, hintayin po natin. Matigas ang langka ano po, ewan ko, considered as hardwood ang langka kasi matigas po ang ano ng langka. Kaya lang matagal. So ayan, may sakit siya oh. Hindi ko alam, sana ma-survive. Puputol si Kongkong ng mga tulos. Mamaya tira natin yung dulo kasi masyado pong malaki. Malaki masyado. May napanood kasi ako, sabi niya nung pinutol niya daw, kay Sir Buddy rin eh, nung pinutol niya daw yung pinaka main nagbunga. Sana ganun nga ito. Yan, balikan natin tong langka. Kahapon na fertilizer ko na po ito. At kailangan natin na pumili na ng magiging sanga niya. So ito masyado mababa. Ito maganda nga nito, gina-guide na po nila. Meron parang guide ba. Ito putulin natin. Hindi naman kailangan masyadong ayan. Tapos ayan, I think here pwede natin lagyan ng tulos to para i-guide na gumanon. Tapos ito ganon din. Ayan, ito mas matibay dito sa dalawang to. Pwede tayo maglagay ng tulos dito. Yan, gag-guide natin pag ganun siya. So ayan, one year na po ito pero parang hindi siya grafted eh. Pero sabi ni tita grafted. Doon ko po ito binili sa sa kanya eh. Sa kanya ko po ito nabili. Parang wala akong nakikita. Sa bagay, ang langka naman may 4 years, 5 years nagbubunga na eh. Grafted ba siya? Wala akong makita ang dugtungan. Kasi nakikita po yan eh. Ay, wala yata talaga. Wala akong makita.
Palagay nyo, mga ka-farmer? I think hindi, ano? Oh, ano nyo? Baka tayo makitang dugtungan. Wala. Ayun na, andun pala si Kongkong kumukuha ng tulos. Ang ganda nito ma-guide na habang maliit pa. Lagyan natin ng tulos dito. May tali siya. Nakaganon na. So, ito ganun din. Pero ito pwede na natin putulin pa yan. Mga maliliit. Ito para lumaki. Uy! Yun. Sayang yung langka doon na namatay. Malaki na pa naman sana. Pero alam ko dito kinasaysay meron. May kinarambo. Meron ditong isang langka na. Kaya lang natalo na ng mangga. So ayan na. Ito na yung ating ginawa. Maganda naman yung pagkakabaon. So may guide na po siya. Checkin na lang natin to every now and then. Para may fertilizer na po yan. Lalagyan din natin yan ng mga pig's blood. Yung mga lalagyan po natin yan. Tapos kung makakakuha pa ako ng mga hasang ng isda, maganda din maibaon natin sa mga sa paligid po ng every halaman, no? So ayan. Ayan. For the meantime, yan po yung ating pruning sa ating langka. Ito hayaan na natin muna, pero ito yan na natin to. Okay, so ayan, at least meron na din po tayong malaking langka na ilan na ba yun? 1, 2, actually pwede pa nga dito dyan sa alala mo na lang mamaya, Nekong. So ayan. So dito meron pa tayong space para sa mga fruit bearing trees na hindi gaanong mahilig sa hindi gaanong matakaw sa araw. Yung mga rambutan, mga farmer, pwede na Oo. Bagay nagtanim na nga pala ang rambutan na. Kailangan lang talagang. Pero ngayon iba naman ang style natin, syempre, di ba? So maghuhukay na tayo ng malaki, and then the compost, ganun ang gagawin. Dami na namang sampasampalukan, no? Nabuhay na naman. Napakaganda ng sampasampalukan. Ito parang gusto ko nang itrim. Ito hindi na kailangan, no? No need. No need. Maliliit na yan. Masyadong maraming sanga. Simple. Yung mga nakikita ko lang na hindi naman na kailangan.
For the meantime, yan na lang muna. Ito masyado pang bata. Ano yan? Corn beef? Sabi ko na eh. Ayan. Tayo na lang muna natin na umano yan. Saka tayo pipili. Kasi medyo nakalbo po ito nung yun na nga nung tag-ulan. Igaanong natalo pa nito. Problema natin na itabi natin dito sa ano, dapat mapatay itong lagundi. Paano kaya mapapatay itong lagundi? Yan, mapatayan. Loper pala na andun pa. Yan, paglintay natin si Kongkong kasi papaputol ko yung dulo ng langka na yan. Laki na din pala ng langka dito, kinarambong. Problema araw. Ayan, pinertilizer na natin tong langka. At naputol na rin po ni Kongkong. Ayan, medyo malaki yung naputol niya. Ayan, yun, doon ko po pinaputol yung pinaka ano na din. So parang mali hindi, pinakamalaki. Oo, tama. So ayun, tapos kalimutan ko pa yung pang ano ko. Dami pong hindi nabuo. So hindi pa siguro ready. Ayan, dami pong hindi nagtuloy. So yan, lilinisin pa natin to para makita natin kung ano. Hayaan na muna natin na ganito. Pwede rin. Ayan. Pero ayan, na fertilizer, medyo dinamihan ko. Marami-rami po ang linagay ko dahil hindi lang siya ang makakakain pati yung mga nyug na yan. Makakasipsip din siya. Yung mga ibang, yun ang problema na hindi talaga makukuha ng fully ng ating halaman. So may kahati siya, kaya inano na lang natin. Tapos yung aviark, parating na mga ka-farmer, 600 ang shipping. Malaki, mataas pala. Talagang nakasecure siya. Ang ganda ng pagkakabalot. So ayun, actually i-upload ko din po yung unboxing para makita nyo din po sa mga gustong mag-order ng aviark na jackfruit na sa kanila, i-vlog natin yun para makita nyo din po, no? So ayun mga farmer, etong Yaramila, itong aking linalagay ko. Ayan, yung ano natin nalagyan din yung ating suha kahapon, nilagyan ko na. Ito sigurong natira, baka ilagay na lang natin dito sa Chico tsaka sa pwede na siguro yan. Pero yung avocado hindi ko muna nilagyan ng fertilizer kasi may naman yan may tawag dito, may mga manure na kasama doon sa lupa na linagay natin. So ayan, mamaya kukuha po ako ng tali. Kailangan namin ng tali yung ginagawa namin ni Kongkong. Ayan, gusto ko to kasi pinapawisan ako, hindi ko na kailangang tumakbo para pawisan. Yun. So maganda. Uy, magbunga ka naman please. Ayan. Yung iba ginaganong inaano ito para lumabas daw yung mga dyan, yung mga bulaklak. So malinis naman tayo, walang ganyan lang naman talaga yan ang nyug kinaganda. Wala tayong kalaban ngayon. Tingnan natin yan ngayon, nakatutok tayo sa mga halaman. Pero yung pampabagal ng buhay. The secret, diba? So ayan, bibili lang muna ako ng tali saglit. Habang si Kongkong ay gumagawa pa ng mga tulos. Kulang pa yung tulos, Kong? Na? Ay, okay na tayo. Fertilizer Yaramila.
Magugustuhan mo. Boss, masarap to ah. Hindi natin to si kahit dito lang yan. Saging. Maganda yung mga saging natin. Tatabain natin yan. Ito si Chico. Ayan, sana malaking Chico ito. Kompleto na, ay hindi naman kompleto. Magkaroon lang tayo maraming varieties ng prutas. Hindi naman natin kung hindi talaga kakayanin. Ayoko naman magsayang ng pera at panahon at space. Kasi hindi naman lahat ng halaman at prutas kaya mong itanim, di ba? Kasi sa mga seedlings po, mga nagbebenta, minsan siyempre gusto din nila makabenta. Hindi naman na nila sinasabi na oh, hindi po pwede dito yan, di ba? So kagaya nung lansones, hindi naman imposible, pero it's difficult mga farmer, mahirap yung lansones dito sa Central Luzon. So yung mga tipong ganon. Tapos ano pa ba, yung rambutan pwede, kaya lang talagang ihahanap mo ng place, di ba? So yun. Tapos ano pa ba yung langka, aviar, wala nang problema, wala siyang pinipili dahil basta full sun, well drained, yung mga typical na dapat na ibibigay din natin sa halaman. So ayan po, yung niyog dito sa atin medyo hirap din, pero kailangan mo lang alagaan sa asin. Yan ang isa sa mga kondisyon. Tapos ano pa ba, yung has avocado, ayun sinigurado ko kay tita, marami daw po ang nakapagpabunga na, kaya lang hindi daw gaanong, parang sa market yata dito sa atin, hindi yung mga Pilipino kasi nakipangit daw kasi di ba makulo-kulubot mga farmer, gusto nila pulido. Sabi ko yun ang masarap po nga, sabi niya. So ayan, ibibigay sa akin ng murang halaga mga farmer, discount tayo. So special price naman sa akin si tita. Kaya yung sayo, sabi niya ano na lang yan. So ayan, amin na lang, secret yun. So ayan po, big size has, sabi ko 5 tita, ipag-save mo na ako. Tapos kukuha din ako ng mga kalamansi sayo, and then yung rambutan ka ako na malaki, subukan natin na makakuha din. Tapos ano pa ba, yung mga doon, mangustin kung meron sana yung malaki na, kasi nakita ko sa Google hanggang ang temperature na kaya niya mataas. So baka pwede dito sa Pilipinas, sa Pampanga, 'di ba? Pero kasi nandoon sa Davao ang marami talaga eh. Alam niyo naman ang climate doon iba eh. Type 4 yun eh. Type 1 tayo dito. So medyo medyo salungat. Pero tingnan natin. Meron kasi ako dating binili, hindi umasenso, maliit lang. Ano na? Nandoon nakasabit? Ganda na ng sili oh. Nabulong ko kuya na. Ha? Kakabuno mo lang yata ah. Hindi pa nabuno yan kuya. Kailan? Hindi ko na umigit yan. Ha? Bali, O pitik-pitik lang ha? Oo, konti-konti lang. Yung yung blue. Yung blue na. Oh, mataas ang potassium nun. Ganda. Mapalaki ng bunga din yun. Kompleto yun. Pero mas maganda sa triple 14 yun. Kung baga sa bigas, dinurado yun. Na. Yung triple 14, simpleng lang yun na yung parang 20 bigas. Ganon. Malaki diferensya. Presyo lang yung Yaramila, mahal 3,000 na tayo ni. Times 2. Presyo ng Yaramila sa At meron hindi pumapasok pa.
Ayaw pumasok. Red pa. Gumaganda na yung saging. Wala ka nang mananakaw? Ay, may makukuha pala. Na? Na? Meron po kuya. Pagka ano, maalala mo man lang ako pag naandun ka. Anong pwedeng isingit natin? Singit po nga. Latundan, ha? Si parang din, masingit po sa kanya. Ano? Natundan din kuya. Oh, di ba? Ah, nag-ano din siya ng latonda sa'yo? Tuwa siya eh. Nagpanakaw din. Pana. Pag nahuli ka, sabi mo, hindi, nakita ko ka mo sa YouTube. Masyadong marami yung ano mo. Dapat lang, lolo, anak, apo. Ganun lang daw yun. Pagka may mga apo-apo sa tuhod, tatanggalin daw yun. Oh. Marami yung saging kuya. Wala ako sa akin. Na? May saging. Pero sigurado kang latundan yung nakukuha mo. Oo, natundan ko yan. Nakita ko na mo ngayon eh. Nakita ko na mo ngayon mga natundan nila yung kuya. Katabi lang ninyo nakuha. Katabi. Yung sa amin, different sa kanila. Ah. Ay, nako. Ayan. Yung loper iniwan ko na muna doon at bukas gagamitin ko pa. Ang sarap ng talbos ng kamote. Mga ka-farmer, ayan. Bala ko pa naman magtanim pa pero ayan. So ayan, marami pong salamat. Tapos na naman tayo ng ating update sa mga halaman. So eto, nalagyan natin ng konting fertilizer kasi tingnan nyo, oh, kulay nitrogen ang kailangan sana pero kompleto naman po yung nilagay ko. Pag umulan, masisip-sip niya na yan. Dayap. Mainit naman dito. Kailangan niya kasi full sun din eh. So ayan, nagpapa-harvest po si ang hito. Hindi ata lumaki. So ayan, maraming salamat at magandang buhay.